Umpisa ang eksena sa leader ng mga kalaban habang nakatutok ang baril nito kay Chadusik. Pinaatras nito ang lahat at sinabing walang sino man ang gagalaw hanggang sila ay makaalis. At habang makikita ang mga kasama nito na nagmamabilis tumayo, makikita ang kanang kamay ng leader ng kalaban. Galit na nagsasabi kay Chadusik na papatayin niya raw ito. Subalit walang pag-aalinlangan agad na hinataw ito ni Chadusik ng tubo. At habang nabibigla ang lahat sa ginawa nito, patuloy pa rin si Chadusik sa paghataw dito. At sa isang sandali agad din naman binitawan nito ang tubo. At habang nakatingin ang iba pang kalaban ng may pagkabigla, walang takot na sinabihan ito ni Chadusik na kung may problema ba. Subalit agad makikita ang pagsasalita ng leader ng mga kalaban. Sinasabihan si Chadusik na subukan nitong ulitin ang ginawa niya at babarilin na niya daw ito sa bungo ni Chadusik. Subalit agad na sumagot ito ng walang takot at hinahamon pa nito ang leader na gawin niya lang daw ito. Ngunit sumagot naman ang leader na tila kinilala niya si Chadusik at marami na raw itong naririnig tungkol sa kanya. Dagdag pa nito, ikaw ay maaaring tumigil na sa mundong ito pero lahat ay tinatawag ka pa ring pinakamahusay. Pati na rin si Kang, ang tinatawag nilang boss, ay hindi nangahas makialam sa anumang bagay na may kinalaman sa iyo. At dito makikita ang nakaraan na kung saan binanggit na nga ni Kang ang pangalan nito. May isang lalaki na ang pangalan ay Chadusik. Kahit nagpapatakbo ka ng negosyo, siguraduhin mong huwag mong pakialaman ang anumang lugar na nasa ilalim niya. Tandaan mo ito, kung ayaw mong mawala ang negosyo mo bago pa ito magsimula, mas mabuting huwag mo talagang guguluhin si Chadusik. At dito ay nagsalita muli ang leader ng mga kalaban, sinasabing, naiintindihan ko na kung bakit siya maingat sa iyo. Subalit sumagot lamang si Chadusik, ang dami mo kasing sinasabi. So ano bang gusto mong sabihin? Subalit agad na tinutok ng leader ng mga kalaban ang baril niya kay Chadusik habang sinasabing, sobrang galit na galit ako para hayaan na lang itong makalampas. Subalit habang natahimik naman si Chadusik sa sagot nito, bigla namang humarang ang mga tauhan nito sa harapan ni Chadusik habang sinasabing sino bang nagsabing pwede mong gawin yan sa aming boss, at habang sumisigaw sa mga iba pang kasama nito na protektahan nila ang kanilang boss. Makikita naman si Eugene na biglang tumakbo sa gilid ng leader ng mga kalaban at habang makikita ang sobrang pagkabigla nito kay Eugene, makikita rin dito si Chadusik na sobrang nagulat. Subalit agad nang ang binaril ng kalaban si Eugene galit habang sinasabi nitong uunahin niya daw itong patayin. At habang umiiwas si Eugene sa pagbaril ng kalaban, makikita naman si Chadusik habang napapaisip kay Eugene sinasabing magaling nga ito sa labanan. Pero ano sa tingin mo ang magagawa mo laban sa baril? Agad na tumakbo si Chadusik para tulungan si Eugene. Subalit makikita ang pagbaril ng kalaban kay Eugene habang nakapagtago naman ito sa isang sasakyan. At sa pagsubok ng kalaban na abangan si Eugene sa dulo ng sasakyan, nabigla ito nang hindi niya makita si Eugene. Agad itong tumingin sa likod, subalit makikitang tumalon si Eugene sa gitna ng sasakyan at agad nitong inatake ang leader ng kalaban. At pagkatapos nitong masaksak sa balikat ang kalaban, ay agad niya din itong sinunggaban at parehas silang natumba sa lupa. Subalit agad na ginamit ni Eugene ang kanyang tuhod para pigilan ang kalaban sa paggalaw nito. Ngunit tila nagawa ng kalaban na itutok pa rin nito ang kanyang baril kay Eugene. Subalit agad din naman nitong naharang ni Eugene. Agad hinugot ang kutsilyo sa balikat ng kalaban at patuloy itong hiniwa ni Eugene. At habang nabibigla ang kalaban, napasigaw na lamang ito sa sobrang sakit habang galit na galit kay Eugene. Subalit habang nakatingin ito kay Eugene, napatigil na lamang ito habang napapaisip ang mga matang iyon. Sobrang sanay na siya sa mga ganitong klase ng laban, mas higit pa sa akin. Samantalang habang makikita naman si Chadusik papalapit kay Eugene, natahimik na lamang ito sa itsura nito. At habang makikita rin ang iba sa pagkagulat kay Eugene, bigla namang mas tumindi pa ang kanilang pagkabigla nang tumingin ito sa kanila ng puno ng dugo sa muka. Samantalang natigil din naman agad ang tensyon nang biglang magsalita si Eugene kay Chadusik. Natapos na daw ang laban at hindi na lamang nakapagsalita dito si Chadusik. Subalit tila may panibagong karakter ang dumating na naging sanhi ng pagkabigla muli ng lahat. Isang babae na may mga kasamang mga lalaki na nagpaalerto sa lahat. Subalit makikita naman ang leader ng kalaban na kinilala ang babae bilang kuruha at tila nabibigla sa agarang pagdating nito. Umpisa ang eksena sa leader ng mga kalaban habang nagugulat sa pagdating ng isang babae na nagngangalang Kuhura. Ayon sa impormasyon, ang babaeng ito ay isang fixer na nagtatrabaho sa ilalim ng Shadow Society. Noong naghahanap kami ng mga pagkakataon sa negosyo sa Japan, walang organisasyong makakahadlang sa amin. Iyon ay hanggang sa dumating siya. At dito na nga makikita ang pagkakataong hinarap ni Kuhura ang mga grupo na pinadala ng leader ng mga kalaban sa Japan. At dito ay sinabihan na nga ito ng babae na ako si Kuhura mula sa Shadow Society. Naparito ako upang tapusin ang bawat isa sa inyo. Subalit dito makikita lamang ang grupo ng mga kalaban na pinagtatawanan lamang nila ito. At dito ay kumilos na nga si Kuhura gamit ang isang patalim at walang awa nitong tinapos ang lahat.
Dagdag pa ng leader ng inaalala ito noon, gamit lang ang kutsilyong nasa kamay niya. Nilipol niya halos lahat ng ipinadala namin sa Japan. At lumipat na nga ang eksena sa kasalukuyan habang papalapit na ang grupo ni Kuhura. At dito makikita na rin ang grupo ni Chadusik na sinasabihan siya ng isa sa mga tauhan niya na nag-aalala habang nakikita ang grupo ni Kuhura na mukhang hindi na nila kakayanin kung makikipaglaban pa sila muli. At habang tahimik lamang si Chadusik, makikita rin si Eugene na tahimik lamang na pinagmamasdan ng mabuti ang grupo ni Kuhura. Samantalang sa paglapit ng grupo nito agad na nga itong nagpakilala sa lahat. Ako si Kuhura mula sa Shadow Society. Kayo po ay si Sir Chadusik, tama ba? Habang nagulat si Chadusik, nang marinig niyang tinawag siyang Sir, sumagot siya sa babae, habang nahihiya na tama ang pagkakakilala mo sa pangalan ko. Pero hindi mo na kailangang tawagin akong Sir. Pagkatapos ay agad na sumagot si Kuhura, maari mo bang ibigay sa amin ang lalaking nasa likod mo at ang lahat ng kasama niya? Nang magtaka si Chadusik kung ano ang hinihingi ng babae sa kanya, ipinaliwanag pa ni Kuhura, oo, si Zhang Yuchen at ang mga alipores niya ay matagal na naming binabantayan. Subalit dito makikita ang agad na pagsigaw ng leader ng mga kalaban na kinilalang si Zhang Yuchen. Sinasabihan si Chadusik na, hindi mo naman talaga iniisip na ibibigay mo kami sa kanya, di ba? Hinahabol tayo ng detektive na yan. Paano mo naman kami basta-basta maibibigay sa kanya? Nagalit si Chadusik at sumagot, tumahimik ka at Zhang Yuchen pala ang pangalan mo. At habang may biglang pagbabago ng mood sa pagitan ni Chadusik at Yuchen, agad na nagsalita at pumutol si Kuhura. Oo, Zhang Yuchen ang pangalan ng lalaking yan. Kung ibibigay mo siya at ang mga alipores niya sa amin, titiyakin naming mababayaran ka dito. Dagdag pa ni Kuhura, hindi ka lang babayaran ng maayos. Kung balak mong magpalaki ng teritoryo sa Japan, gagawan namin ang paraan yan. Pero sumigaw ulit si Yuchen kay Chadusik na sinasabing, kung hindi mo ako ibibigay, babayaran kita. Mas malaki pa sa anumang maibibigay ng mga yan. Pero hindi pinansin ni Kuhura iyon at nagdagdag pa siya at sinasabing, ibibigay din namin ang lahat ng ari-arian na hawak ni Zhang Yuchen. Ilalabas din naman niya lahat ng meron siya, kaya hindi na kailangang mag-alala. Ano sa tingin mo? Pero sumagot si Chadusik, may problema kasi. May ibang tao ring gustong mahuli siya. Isinapeligro ng lalaking iyon ang kanyang buhay at nasugatan sa paggawa ng trabaho. Hindi ko pwedeng basta kunin ang kredito para sa kanyang pinaghirapan. Subalit biglang naging seryoso si Kuhura habang nakatingin kay Chadusik at sinabing, nakakalungkot naman iyon. Kung ganoon, wala na tayong magagawa. Pagkatapos, biglang nag-alerto ang grupo ni Kuhura at tila handa na silang makipaglaban. Samantalang, nang ang grupo ni Chadusik ay handa na ring lumaban, habang naglalakad si Kuhura papunta sa grupo ni Chadusik, bigla siyang nagulat at tila may hinahanap. Kanina ko pa siya nakita at hindi makapaniwala si Kuruha na nawala sa paningin niya ang isang taong kanina pa niya binabantayan. At nang tahimik pa rin si Kuhura at iniisip kung nasaan si Eugene, isa sa mga tauhan ni Kuhura ang nagtanong kung ano ang utos niya. At habang tahimik pa rin si Kuhura habang naririnig ang tunog ng sirena ng pulis na papalapit sa kanilang lokasyon, nag-utos si Kuhura sa kanyang mga tauhan, atras na tayo. Nang tahimik na nagtataka ang tauhan ni Kuhura sa utos nito, ngumiti ito kay Chadusik at sinabing, sana magkita tayo muli at pagkatapos ay umalis agad na ito. At nang nagulat ang lahat sa nangyari, makikita natin si Eugene sa likod ng kotse at tila handa na siyang makipaglaban kung sakaling mangyari ito. Pagkatapos, bumalik sa grupo ni Kuhura at sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan, hindi pa huli ang lahat. Bago dumating ang pulis, maaari nating patumbahin sila at ibalik si Zhang Yuchen. Pero sumagot si Kuhura, hindi. Kung gagawin natin iyon, ilalagay din natin ang sarili natin sa panganib. Nang nagtataka ang tauhan, dagdag pa ni Kuhura, nang tumanggi si Chadusik sa alok natin, biglang nawala sa paningin niya ang taong nagpatumba kay Zhang Yuchen, na naging sanhi ng pagkagulat ng tauhan. Tapos lumipat ang eksena kina Chadusik at sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan, ito ang unang beses na natuwa ako na makita ang pulis. Habang tahimik lang si Chadusik, bigla niyang tiningnan si Yuchen at tinanong, baliw ka ba? Bakit parang naging masaya ka? Sumagot naman si Yuchen, nakaligtas ako kay Kuhura. Bakit hindi ako magiging masaya? Nagtanong si Chadusik, sino ba talaga ang babaeng iyon? Sumagot si Yuchen, si Kuhura ay isang fixer. Miyembro siya ng Shadow Society, isang organisasyon sa Japan ng mga profesional na fixer. Habang nagtataka si Chadusik at sinabing, ano ba talaga iyon? Pero sinabi lang ni Yuchen, isipin mo na lang na swerte ka. Kung hindi dahil sa pulis, patay na ang lahat dito. Pero tahimik lang si Chadusik habang iniisip si Eugene. Hindi. Napansin niya ang bata bago pa man tumunog ang sirena ng pulis. At habang lumabas si Eugene mula sa likod ng kotse, kinumpirma ni Chadusik ang kanyang naisip. Walang duda na umatras siya ngayon dahil sa estudyanteng ito. Tapos biglang nagsalita si Eugene na aalis na daw ito. Ngumiti lang si Chadusik at sumagot ng pasasalamat.
At agad na rin umalis si Eugene. At habang tahimik lang si Chadusik habang nakatingin kay Eugene, biglang nagtanong si Yuchen, "Fixer mo ba siya?" At habang nagulat si Chadusik sa tanong, dagdag pa ni Yuchen kung hindi lang dahil sa kanya, at biglang napaisip ulit ng malalim si Chadusik. Samantalang pagkatapos ng ilang araw, makikita natin sina Eugene at Chadusik na kumakain ng magkasama sa kanilang paboritong lugar. Sinabi lang ni Chadusik, "Nagising na ang detektibo at ang kapatid ko at mukhang maayos na ring naresolba ang sitwasyon ni Zhang Yuchen." At sumagot lang dito si Eugene ng buti naman at magandang balita yan. At habang nakatingin si Chadusik kay Eugene at naalala ang tanong ni Eugene kung fixer niya ba si Eugene, biglang napansin ni Eugene si Chadusik at agad na nagtanong kung ano ang problema. Ngumiti lang si Chadusik at sinabing, "Naisip ko lang na ang sarap mong kumain." Tapos dagdag pa niya sa nakakatawang paraan na kung naalala daw ba nito ang kaguluhan ng mapansin ng mga ito na maganda daw pala si Kuhura. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.